Ang Indian crime movie na pinamagatang Golam, na ipinalabas noong June 2024, ay tungkol sa misteryosong pagkamatay ng isang may-ari ng kumpanya. Sa simula ng pelikula, makikitang maaga pa lang ay isa-isa nang nagsipasukan ang mga empleyado ng isang IT company na VTech. Gaya ng nakagawian bago magsimula sa trabaho ay nagkakatuwaan at nagkukwentuhan muna ang mga empleyado. Nang araw na yun dumating sa VTech si Aravind na isang freelance web designer, may nakatakda itong meeting sa kumpanya. Nakita ni Aravind na napatingin ng dalagang empleyado na si Nilima. Inilabas ni Aravind ang kanyang kwintas at iPhone para magpa-impress kay Nilima. Maya-maya natigilan ang lahat ng sumenyas na ang sekretarya na si Mira, na ibig sabihin dumating na ang kanilang boss. Nagmamadaling napasubsob ang lahat sa trabaho. Nagbigay galang ang lahat ng pumasok na ang CEO at may-ari ng kumpanya na si Isaac John. Napansin nito na wala pa ang isang empleyado na nagngangalang Bebesh. Kinausap ni John si Mira na pagsabihan nito si Bebesh na pumasok ng maaga sa trabaho, dahil kung si John ang kakausap ay baka mas amain ni Bebesh. Sa mga oras na yun nasa labas na ng opisina si Bebesh, kausap nito ang kanyang ina sa cellphone. Ipinaalam ni Mira sa manager ng kumpanya na si Rajiv, na sa araw na yun ang meeting nila ni Aravind tungkol sa project na food delivery application. Nagtaka si Rajiv dahil biglaan ang pag-schedule ni Mira ng meeting. Inutusan ni Mira si Payas na sumama din sa meeting. Makalipas ang ilang minuto, nagyaya si Albert na magkape sila sa labas. Pumayag naman si Sebastian, ganun din si Nilima na nagugutom kaya sumama ito para mag-snack. Alam ng matandang janitress na si Sindhu na magkakape na si John sa ganung oras, kaya inihanda na nito ang coffee machine at nag-refill na ng kape. Habang abala pa rin sa trabaho ang mga empleyado, nagmamadaling lumabas si John ng opisina para pumunta sa kanyang CR. Isang oras ang nagdaan tumawag ang business partner ni John na si Gibson, pero hindi masagot dahil sa sandaling iyon ay nasa CR pa rin si John. Kaya sa manager na lang tumawag si Gibson. Lumabas si Rajiv ng conference room pero wala pa si John sa kanyang opisina. Sinabi ng empleyado na si Sarah, na nasa CR pa si John. Pero nag-alala si Rajiv dahil makailang ulit na siyang tumatawag at kumakatok, ay hindi sumasagot si John sa loob ng CR. Maging mga empleyado ay nag-alala na rin. Nagmamadaling kinuha ni Sebastian ang susi ng CR, laking gulat nila nang makitang nakahandusay si John na may mga dugo sa ulo. Nilapitan nito ni Rajiv at nakumpirmang wala ng buhay si John. Di nagtagal dumating na ang mga pulis sa VTech office, sinimulan din agad mag-imbestiga ng forensic team sa lugar, sa katawan ni John at sa opisina nito. Si Assistant Superintendent Sandeep, ang inatasan na humawak sa kaso. Sinabi ng Police Commissioner na alamin ni Sandeep ang totoong nangyari, dahil malapit na kaibigan ng City Minister ang namatay na si John. Sinabi ng forensic officer na isang oras nang patay si John bago ito nadiskubre. Walang palatandaan na may komprontasyon, walang ibang fingerprint, walang lason ang kape na nasa damit ni John, at malabo na nadulas si John dahil hindi madulas ang sahig ng CR. Base sa nakuha nilang gamot sa drawer ni John, may sakit si John na COPD o Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Isang sakit na nahihirapan sa paghinga na posibleng hinimatay si John at nabagok ang ulo. Ibinigay ng forensic officer ang isang tissue paper na nakuha nila sa loob ng CR. Pero nang mag-imbestiga si Sandeep, nakita nito ang scratch mark sa door handle. Sigurado si Sandeep na nagpumilit lumabas si John pero hindi nito mabuksan ang pinto. Pinatanggal ni Sandeep ang door handle, subalit lumalabas na gumagana ng maayos ang door handle. Sa CCTV nagmamadaling pumasok si John sa CR dahil nalagyan ng kape ang damit nito. Nagtataka si Sandeep na bakit kailangan i-lock pa ni John ang pinto, na siya lang ang gumagamit ng CR, dahil ang CR ng mga empleyado ay nasa labas. Sinabi ni Inspector Rahim na ideklara na lang ni Sandeep na aksidente ang nangyari, baka ugali na ni John ang mag-lock ng pinto. Paglagay ng tubig ni John sa damit, may tumulong tubig, naging madulas ang sahig kaya aksidenteng nabagok ang ulo ni John. Pero hindi kumbinsido si Sandeep sa punto ni Rahim, dahil dapat nagkalat ang dugo dahil lumapit pa ng pintuan si John. Hindi inaalis ni Sandeep ang anggulo na murder. Walang anak at divorce si John. May iwan ang kumpanya sa business partner nito na si Gibson, at mga ari-arian sa kapatid ni John na nasa Amerika. Pinagbawalan munang makalabas ang lahat maging ang bisita na si Aravind, kinuha ang mga cellphone ng lahat ng empleyado hanggat hindi pa tapos ang imbestigasyon sa kanila, at sa buong paligid ng VTech company. Sinabi ni Sindhu na mabait si John sa mga empleyado, kaya lahat ay libreng kumuha ng cookies at kape sa coffee machine. Mahalaga kay John ang kalusugan ng kanyang mga tauhan,
At kapag may sakit sila ng kanyang asawa na security guard, agad nagbibigay si John ng perang pampagamot at pinapayagan silang mag-leave. Isa-isang tinanong ni Sandeep kung ano ang ginagawa ng mga empleyado habang nasa CR si John. Pero lahat ay sinabing abala sila sa trabaho mula nang pumasok si John sa CR. Inamoy din ni Sandeep ang mga kamay ng mga ito, para malaman ni Sandeep kung may empleyadong nagsuot ng gloves, o humawak ng kemikal na nakakalason. Sinabi ni Sebastian na sa labas sila nagmeryenda dahil sawa na sila sa cookies at kape sa opisina. Nagtanong si Sandeep kung bakit may sugat sa daliri ito, itinuro ni Sebastian ang mesa kung saan siya nasugatan. Nakita rin ni Sandeep sa CCTV na totoo ang sinasabi ni Sebastian. Tinanong ni Sandeep kung para kanino ang nakuhang sleeping pill sa bag ni Nina. Sinabi ni Nina na madalas siyang hindi makatulog, kaya umiinom siya ng sleeping pills na binili niya sa butika sa kanilang lugar. Inutusan ni Sandeep ang isang pulis na magtanong sa butikang sinasabi ni Nina. Nalaman ni Sandeep na totoong pinagbilhan nga si Nina ng sleeping pills, gamit ang reseta na bigay ni Dr. Kuryakusi. Nang dumating si Gibson, sinabi nito na marami itong negosyo sa Dubai, hindi siya interesado sa kumpanya ni John. Ang kapatid ni John na si Evan ang magmamana ng lahat pati kumpanya. Nagtanong si Sandeep kung may kaaway si John, sinabi ni Gibson na lahat ng kompetensya ng mga negosyante ay kaaway. Bagamat walang nakita si Sandeep na dahilan na magtuturo kay Gibson na may kinalaman sa nangyari, may hinala pa rin si Sandeep na may itinatago si Gibson. Ayaw ni Sandeep na matapos ang araw na hindi niya nalalaman ang katotohanan kung murder o aksidente lang talaga ang nangyari, nagpatuloy siya sa pag-iimbestiga. Hanggang makita niya sa travel history ng cellphone ng mga empleyado, na lahat sila ay pumunta sa klinika ni Dr. Kuryakusi. Nagmamadaling pumunta si Sandeep kay Dr. Kuryakusi. Personal na kilala ni Sandeep si Dr. Kuryakusi at pamilya nito, dahil matalik na kaibigan ng ama ni Sandeep ang doktor, kaya natuwa si Dr. Kuryakusi sa pagdating ni Sandeep. Sinabi ni Sandeep na kailangan nito ang impormasyon sa kaso, dahil natagpo ang patay si Isaac John na may-ari ng VTech Company, kung saan pasyente ni Dr. ang 13 empleyado ng VTech. Hindi na nagdalawang isip si Dr. Kuryakusi na sabihin ang kanyang nalalaman. Sinabi ng doktor na nagsimula ang lahat ng maging pasyente ng kanyang asawa ang sekretarya ng kumpanya na si Mira. Buntis noon si Mira nang dalhin ito sa ospital na pinagtatrabahuhan ng asawa ni Dr. Kuryakusi, na si Dr. Rachel. Sumasakit ang tiyan ni Mira, at nang e-examine nila ito nadiskubre ni Dr. Rachel na 24 hours nang patay ang bata. May napansing kakaiba si Dr. Rachel sa naging kaso ni Mira kaya ito nakunan, dahil doon ipinayo ni Dr. Rachel na magpa-examine si Mira kay Dr. Kuryakusi. Matapos ma-examine ni Dr. Kuryakusi ang blood sample ni Mira, natuklasan ng doktor na may mutagens ang dugo ni Mira. Isa itong kemikal na binabago ang DNA, dahilan para masira ang katawan ng tao. Habang pinag-aaralan ni Dr. Kuryakusi ang kemikal na nasa dugo ni Mira, 2 binata ang kumonsulta sa doktor dahil sa pananakit ng ulo at hindi makatulog, si Albert at Sebastian na pawang empleyado din ng VTech Company. At nang ma-examine din ni Dr. Kuryakusi sina Albert at Sebastian, nagtaka ang doktor dahil may mutagens din sa dugo ng dalawa. Nagulat din sina Albert, sinabi ng mga ito na wala silang iniinom na anumang gamot. Kinabahan si Dr. Kuryakusi nang sabihin ni Albert na ang kasamahan nilang si Arun ay may naramdamang pagbabago, nalalagas ang mga buhok nito, at sipayas na lumalala din ang panlalabo ng mata. Hanggang iniksami na lahat ni Dr. Kuryakusi ang mga empleyado, at kinilabutan siya sa lumabas na resulta, dahil ang 13 empleyado ay lahat infected na ng mutagens. Nabanggit ng mga empleyado na libre sa opisina ang kape at tubig, araw-araw din silang binibigyan ng cookies, dahil doon humingi ang doktor ng mga sample at masusing sinuri ito. Tama nang hinala si Dr. Kuryakusi, may mutagens ang pinapakain sa kanilang cookies. Nalaman ni Dr. Kuryakusi sa mga kaibigan niyang doktor na co-founder si John ng V Pharmaceuticals, at nakarehistro ang V Pharma sa kapatid ni John na si Dr. Evan John. Kilala ang V Pharma sa larangan ng medisina, may sariling laboratories ang V Pharma, para gumawa ng mga gamot at lahat ng kanilang butika ay mga gamot nila ang ibinebenta. Para makakuha pa ng impormasyon, kinopya ni Albert ang mga files sa laptop ni John. Nadiskubre ni Dr. Kuryakusi sa files na para kumita ng malaki ang V Pharma, gumawa sila ng antidote o gamot na panglunas, para sa ginawa nilang human mutagen virus, o red virus, na ipapakalat nila kapag tapos na ang experimentation sa antidote. Itinayo ni John ang VTech Company, para may magamit silang mga tao na eksperimentuhan, at palihim na ipainom ang antidote, na inihahalo sa inumin at pagkain. Sa tulong ng kilalang engineer ni Dr. Kuryakusi,
Nalaman ng doktor kung ano ibig sabihin ng blueprint ng punching machine na nasa files ni John. Ito ay hindi para sa pag-record ng attendance, kundi isang scanner device, para ma-monitor ng V-Pharma ang development ng antidote, at malaman kung ano ang epekto sa katawan ng mga empleyado. Ayaw man ni Dr. Kiriakushi, ipinagtapat pa rin niya sa mga empleyado ang katotohanan, na wala ng lunas pa ang kanilang karamdaman, sila ang unang ineksperimentohan ng antidote na hindi pa nade-develop. Kumalat na sa katawan nila ang mga mapinsalang mga kemikal, kaya hindi na mapipigilan pa ang paglagas ng kanilang mga buhok, ang pagkabulag at pagkabingi, ang hindi makatulog at sumakit ng sobra ang ulo, at manghina na ang katawan o wala ng kakayahan pang mabuntis at makabuntis. Inalok ang mga ito ni Dr. Kiriakushi na tutulong siya kung magsasampa sila ng kaso kay John. Tumanggi ang mga empleyado, ayaw nila na pagkaguluhan pa sila ng mga tao, pero nais nilang makuha ang hustisya sa ginawa sa kanila, lalo na sa pagkawala ng anak ni Mira. Ibinigay ni Dr. Kiriakushi ang mga dokumento na magagamit ni Sandeep laban sa V-Pharma. Sinabi ni Dr. Kiriakushi na nasa kamay na ni Sandeep kung kakasuhan nito ang mga empleyado, na napilitan gawin ng isang bagay dahil sinira ng iba ang kanilang buhay. O ang mga taong walang pakialam sa kapwa basta kumita lang ng pera. Gabi na nang makabalik si Sandeep sa VTech office, inutusan nito si Rahim na pauwiin na ang mga empleyado, dahil tapos na ang imbestigasyon. Nang gabing iyon muling pinanood ni Sandeep ang mga kuha sa CCTV. Nakita niya na isa-isang umalis sa pwesto ang mga empleyado, natawa si Sandeep, tama siya ng hinala na murder ang nangyari, pero kung paano man ginawa ng mga empleyado ang pagpatay, ay ayaw na niyang alamin pa. Ang hindi alam ni Sandeep, nagplano ang 13 empleyado na pagbayarin si John sa mga ginawa nito, hindi nila isinama ang kanilang manager na loyal kay John. Unang ginawa nila ang pag-aral sa mga galaw ni John, nalaman nilang hirap ito sa paghinga, minarkahan din nila ang oras ng pagdating nito at pagkakape. Sa araw ng kanilang plano, maagang nilagay ng security guard ang mahabang hose sa gilid ng building, dumating si Sebastian, doon din ito ipinark ang kanyang sasakyan, nagsunog ng basura doon ng security guard, para magkaroon ng usok at maikubli ang gagawin nila sa lugar. Naunang pumasok si Nina sa opisina, kunyari lumapit ito sa water dispenser para uminom, pero umiwas sa CCTV na pumunta sa CR ni John. Inilock nito ang door handle at naglagay ng tissue paper para hindi sumara ang pintuan, sinigurado ni Nina na walang maiiwang fingerprint, saka ito bumalik sa water dispenser. Sinadya ni Mira na papuntahin sa araw na yun si Aravind, para isagawa ang meeting kay Rajiv sa loob ng conference room. Nang sa ganun hindi makita ni Rajiv ang gagawin ng grupo. Nang dumating si John, napansin itong na-late ng pasok si Bebesh. Ang hindi alam ni John dumating na din si Bebesh. Pumunta muna ito sa gilid ng building at umakyat sa sasakyan, tinakpan nito ng goma ang exit pipe, at ikinabit ang hose na nilagay ng security guard, nang matapos umarte si Bebesh para ma-record sa CCTV na may kausap ito sa cellphone. Maya-maya lumabas sina Albert, Sebastian at Nilima, bumili sila ng mame-merienda sa labas at doon kumain sa harap ng opisina, na malapit sa sasakyan ni Sebastian. Samantala nag-refill ng kape si Sindo sa coffee machine, palihim na binarahan nito ng papel ang maliit na tubong nilalabasan ng kape. Habang tahimik lang na nakamasid ang mga empleyado sa paglabas ni Sindo sa opisina ni John. Si Anjo at Mufida naman ang tumayo para kumuha ng tubig sa water dispenser. Sa mga sandaling iyon kumuha ng kape si John, pero dahil may nakabara sa maliit na tubo, lumabas ang kape sa ibang direksyon at natalsikan ang damit ni John, kaya nagmamadaling pumunta ito sa kanyang CR. Nang pumasok si John sa CR nahulog ang tissue paper kaya diretsyong nalock ang pintuan. Mabilis na kumilos si Mufida, kinuha ang isang hair clip sa kanyang hijab at ipinasok sa susian ng door handle. Ginawa ni Arond ang hair clip na kinorteng susi na pang-jam sa door handle, para hindi mabuksan ang pintuan ng nasa loob. Pinatay din ni Mufida ang aircon sa loob ng CR saka bumalik sa may water dispenser. Iyon ang hinihintay ni Anjo, inihulog nito ang tumbler bilang hudyat kay Sindo. Pinaandar ni Sindo ang vacuum cleaner kung saan narinig ni Sebastian ang tunog. Kumilos si Sebastian pumunta ito sa likod ng kanyang sasakyan, ikinabit nito ang hose sa tangke ng carbon dioxide at saka binuksan. Habang abala si John sa paglinis ng kanyang damit, mabilis na lumabas sa air ducts ng CR ang carbon dioxide gas. Kinabahan si John nang makitang puno na ng usok sa CR, biglang naramdaman ni John na nahirapan na siyang huminga dahil wala ng hangin sa loob. Nagkukumahog na binuksan ni John ang pintuan pero hindi ito mabuksan. Sumigaw si John at humingi ng tulong, pero hindi nila marinig ang sigaw dahil sa lakas ng tunog ng vacuum cleaner. Isinara rin ng security guard ang gate para wala munang pumasok,
habang umaarte sina Albert at Nilima para makita sa CCTV na kausap lang nila si Sebastian. Sa loob ng CR hindi na makahinga si John hanggang bumagsak na ito. Sa lakas ng pagbagsak nagkasugat ang ulo ni John at tuluyan ang namatay. Alam ng mga empleyado na patay na si John kaya tumayo si Sarah at kinuha ang hair clip sa door handle. Tinanggal din ni Sebastian ang hose sa exit pipe at tiniyak na walang makikitang ebidensya. Nang isara ni Sebastian ang tangke, nasugatan ang daliri nito. Pagbalik ni na Sebastian sa kanilang pwesto, sinira ni Sebastian ang mesa at umarteng na sugatan, para makita sa CCTV na totoo ang kanyang dahilan. Kinabukasan, sinabi ni Sandeep sa kanyang opisyal na ang pagkamatay ni John ay sanhi ng isang aksidente lamang. Pero nang araw ding yun pinuntahan ni Sandeep ang itinuro ni Dr. Kriyakusi, na lugar na pinagtataguan ng laboratorio ng V-Pharma. Nagpasya si Sandeep na wasakin niya ang laboratorio bago pa maipakalat ang red virus. Samantala, nagulat ang mga empleyado sa pagdating ni Gibson, malinaw sa kanila na ito ang papalit sa pwesto at magpapatuloy sa sinimulang eksperimento ni John. Pero ang hindi alam ni Gibson, nakahanda ang mga empleyado na muling gumawa ng plano. Binabati namin ng magandang araw ang aming mga subscribers at mga nagpapa-shoutout na sina Romel Mate ng Davao de Oro, Ednelyn Abad ng Apari Cagayan Valley, Marilu Feliciano ng Santiago Isabela, Edison Urban ng Bayawan City Malabugas Negros Island, Roldan La Suerte ng Davao City, Ramsky Blog and Cover ng Saudi, Flor de Les Lomongo ng Davao del Norte, Walfer de la Rosa ng Nueva Ecija, Marvin Armas ng Davao City, Emer ng Bacoor Cavite, Mariel Ramos ng Gulud Cabuyao Laguna, Ines TV ng Jensan, Amadeo Rectin, Gerald at Jolia Sarabia, Romel Isidro ng San Jose Antique, at kay Callsign Titan Sports ng Taguig. Marami pong salamat sa panunood, ingat po kayo palagi.